You've got to stop doing this, Blair. Baka next time na manggulo ka, tumawag na ng pulis si Jared. Wala na akong pake. Sira na din naman ang buhay ko eh. Wala na rin naman yung taong pinaka-importante sa akin. Ano gusto mo mangyari? Habang buhay mo na lang sila guguluhin, hindi mo sila tatantanan? Yes! I don't care. If that's what it takes para na ma-feel nila ang pain ko. Look, Riley, I know we're not in a good place right now. Marami nangyayari sa marriage natin. But we have to put our differences aside. Meron mo tayong mas malaking bagay na dapat kasikasuhin. Jimmy, anong problema? I'd rather not talk about it here sa phone. Magkita tayo bukas. Invite mo na rin si Jared at si Allison. Because this concerns them too. Pero, pakikiusap ako sa'yo. Please don't invite Blair. Why not? Baka magkita pa sila ni Jared, karoon pa ng gulo. Ayoko ng drama. Sila eh. Kuya. Jared, bakit mo sinama si Greta? Ano ba sabi ko sa'yo may sasabihin ako sa grupo? It's fine, kuya. We can trust my girlfriend. Really? Kayo na? Oo. Confirm na kagabi pa lang. Kaya ito, fresh na fresh at mainit-init pa. Pero hindi ko kayo masisisi kung magagalit kayo sa akin. Alam ko naman na mas bestie niyo si Blair, di ba, kaysa sa akin? Actually, I don't mind. Basta happy si Jared, I'm good. Hindi naman issue kung kaibigan namin si Blair eh. Friend ka rin namin, Greta. So, kuya, ano yung sasabihin mo sa amin? Wait lang, babe. Diyan na lang muna ako sa may bar. May kakausapin din kasi ako tungkol sa Bellatrix. Okay, sige. Ingat ka, ha? So? I've been doing a lot of thinking. Naalala niyo ba nung may nag-expose kay Allison tungkol sa pag-escort niya? And after that, naglabas naman ng video na kay Riley sa pang-aaway niya. I believe, kilala ko kung sino nag-expose sa atin. Si Allison. Si Riley. Tumigil nga kayong dalawa. Ito yung gusto mangyari na nag-expose sa atin eh. Ang pag-away-awayin tayo. Ang pagbintangan at pag-isipin ng masama ang isa't isa. Gusto niyo sirain yung grupo natin. Wait. Who are we talking about? You wouldn't believe kung sino yung taong to. Yung squatter na babae na patay sa dati dyan. Si Gigi Robles. Impossible. She's already crazy. She's locked up in an institution. Kuya, are you saying na nakalabas na siya? Paano nangyari yun? Wala naman siya resources na nangyari sa amin ni Riley eh. Ang hinala ko, ang tumutulong sa kanya ay si Sofia Robles. Yung babaeng pinakasalan ng tatay ni Gigi.
Siya yung naglabas sa kanya sa mental hospital. Wait. So you mean, pinaghihigantihan niya tayo? That is exactly what I'm saying. Kaya pinapahanap ko na si Gigi. Kapag nahanap ko siya, pagsisisihan niya na lumabas pa siya ng mental hospital. I can't believe this. Ibig sabihin, hindi si Riley yung sumira ng career ko? And so naniniwala ka na ngayon na yung Gigi na yon, pinag-away tayo at pinagmukhang tanga para masira ang reputation natin. Kaya bumagsak din ang ratings ko sa poll dahil sa babaeng yan. Ngayon, meron nang ginagamit yung mga kalaban ko sa politika na negative against me dahil sa kanya. Huwag yung ilalapit sa akin si Gigi, kundi kakalbuhin ko yan. At pagkatapos ko kalbuhin, papasuin ko hanggang masulog ang balat niya. Tumigil nga kayo. Yan na naman kayo eh. Wala sana tayong problema ngayon kung hindi tayo gumawa ng masama kay Gigi noon. And what do you suggest us to do? Pumayag na lang sa gusto niya? I will not let that happen. I will destroy her bago pa niya tayo masira. Then leave me out of it. Hinding-hindi na ako magiging parte ng mga pakana nyo. Baby CR lang sana ako. Yeah, sige. Pagbalik mo, aalis na tayo. Tapos na kami mag-usap. Okay, baby. Kumalma ka, Greta. May mga plano kang dapat susundin. Oh. Blair, anong ginagawa mo dito? Para matapos na to, once and for all. Bakit? May part 2 pala yung away natin? Blair, tama na. Isa lang din naman ang ending nito, girl. That's what you think. Kasi ngayon, wala ka ng audience para magtanggol sa'yo. So, kuya, ano ba talagang plano mo once mahanap mo si Gigi? Tatapusin ko yung sinimulan ko a year ago. Gawin mo yan, Magnus. Kala ko pa naman forever nang wala yung Gigi na yan. Para siyang multo. Bigla na lang nagpapakita. Maybe, if we stop pursuing her, titigil na rin si Gigi. Kuya, tayo yung may nagawang malaking kasalanan sa kanya. Hindi baliktad. Kaya wag na natin dagdagan pa yon. Alam mo, Jared, papabayaan ko na sana siya kung di niya lang ako pinrovoke. Hindi ako papayag na isang pipitsuging babae lang sisira sa akin, sa mga tao at sa political career ko. Tatapusin ko na yung babaeng yan. I wanna do it right this time. Wala kasi akong dalang sing-sing the first time I asked you. Greta, ang pinakamagandang dilag in my eyes. And especially in my heart. Will you marry me? Yeah? Yes. Yes? 1 billion yes. He said yes!
Thank you. Cheers, everyone! See you all sa wedding ko! Congratulations, dear brother. I don't see any sign of Blair. Buti naman. Makatulog pa sa sobrang kalasingan. Mas delikado kung sumugod ang lasing yan, you know. But then, I have no choice pero ipakaladkad siya sa mga security ko. Grabe. Sobrang dream come true talaga nitong engagement party para sa akin. So iniisip ko tuloy, what more pa pagdating ng mismong wedding, di ba? Sobra akong happy talaga. Alam mo yung para kang lumulutang sa ulap. Ayun yung nafe-feel ko eh. Kaya naman, syempre gusto kong magpasalamat sa husband-to-be ko. Sobra mo akong pinasaya. Hindi mo alam kung ganong saya yung binigay mo sa akin. Pinaramdam mo sa akin kung gano'n mo ako kamahal. At ramdam na ramdam ko yun. Maraming salamat. Hello? Sound check? Nawala yung mic. Mike? Kuya, mic po. Hello, hello! Nag-e-enjoy ba kayo sa party? Anong ginagawa mo dito? Bakit siya nakapasok dito? I really don't know. You know what, Greta? I think mas exciting yung speech mo kung i-share mo na din sa kanilang lahat kung paano mong inagaw ang fiancé ko. No. Yes, Hindi po. correct. Hindi po to. At i-reveal mo na din kaya na ikaw talaga si Galema, yung anak ni Zuma, nag-isa kang ahas. Blair, stop it! What are you doing? Don't panic, my ex-fiancé. Nandito lang naman ako to give my engagement gift. Hindi. There you go, Greta. Mag-reunion tayo ng kapamilya mo. Ahas! You heard our lawyer, Blair. We will file an alarm and scandal case against you. Go ahead! Easy peasy lang naman magpapiansa eh. Bahala ng attorney ko doon. Right, attorney? Nagkamali kayo ng niloko. Hindi ko kayo titigilan. I will hunt you forever. But wait, there's more, Blair. Magsasampa rin kami ng temporary protection order para hindi ka na makalapit sa amin dalawa.
Hindi ako natatakot sa'yo. Ahas ka. Ay, nako. Eh, di subukan mo lumapit sa amin nang ma-stapler ko yung pagmumukha mo. Alam mo bang rinding-rindi na ako sa'yo? Ba't ba ayaw mong maging masaya na lang kaming dalawa? Tanggapin mo na lang na wala nang kayo ni Jared. No! Never! Move on ka na! Sige! Ano? Ha? Sige! Nasa harap mo kayo ng pulis, oh! This is far from over, Greta! Pagsisisihan mo na inabang mo sa akin si Jared! Ikaw ang magsisisi kapag hindi ka tumigil ng kakalapit sa aming dalawa. Come on, let's go. Attorney! I think I have a solution para hindi siya makapanggulo sa wedding day natin. Ano yun? Care to share your brilliant plan, bro? What if we release a fake date and a fake venue for the invitations? Pero actually, agahan natin yung wedding day and only a selected few yung totoong invited. Brilliant idea yan. Wala nang makakapanggulo sa atin. Good enough. So, ibig sabihin, makakasal tayo nang walang manggugulo. Pero sana naman wala nang maging aberya, ha? Para daw po kay Sir Jared Ilusorio, Kanino galing? inaabot lang po ng delivery man at namamadaling umalis. Iyak. Ew. Oh my God! Read it lang. Congrats, Jared. So, alam na ba ng bride mo kung anong klaseng tao ka talaga? Nabasura ang ugali mo at inuud na ang kaluluwa mo? Dapat sa'yo ay sunugin o ilibing ng buhay. Hayop kang manloloko ka. Gigi? Ngayon na galing. Is this a threat? It's Gigi. That woman?